Okay. Grabe guys. Namangha ang mga taong bayan dito sa balita na ito. Grabe. Pati ako, nagtataka ako dito sa balita na ito. Nagtataka talaga ako, ha? Alam nyo ba kung bakit, ha? Ito yung reaction ko. Binalita ito, ha, ng UNTV na itong si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang performance sa third quarter, 55% dati yung sa third quarter. Yung kanyang, sa survey ito, ha, ng kanyang trust rating, approval rating, this is approval rating, 55% yung third quarter. Ngayong fourth quarter, 58%. Tumaas siya ng 3. Itong si Presidente Bongbong Marcos. Ngunit, itong si Vice President Inday Sara Duterte, third quarter, 62%. Itong si VP Sara Inday. Ngayong fourth quarter, 59%. Sa madaling salita, si Vice President Inday Sara Duterte bumaba ng 3 points. Nung nakita ko ito, binasa ko ito sa yung mga comments kaagad. Okay? Binasa ko, binalita ito ng UNTV. Ito ay Publicus survey. Maraming nagtataka, maraming hindi makapaniwala bakit bumaba si VP Sara, tumaas si Presidente Bongbong Marcos. Yan. Ipapaliwanag ko sa inyo ito. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo ito bakit ito nangyari. Kung para sa akin fake news ba ito? Kung para sa akin totoo ba ito? At bakit bumaba si VP Sara at bakit tumaas si Presidente Bongbong Marcos? Ipapaliwanag ko sa inyo ito ngayon. Okay, pero bago ang lahat, help me muna guys na i-like at i-share itong video natin, ha, para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makakuha ng impormasyon tungkol dito. Okay? Like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe nyo na, i-follow nyo na ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And gusto kong ipaalam sa inyo, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, na unti-unti tayong lumalaki ang ating YouTube channel, ang ating Facebook page, no? Kasi marami ang nakapansin sa akin na magaling raw akong mag-explain, magaling raw akong mag-analysis, pero meron pa rin bumabati ko sa akin, no? It's normal. So dito sa Donmar TV, sariling analysis natin yan. So, nire-respeto natin yung mga kakaibang analysis sa atin, no? Ngunit, subalit dito sa Donmar TV natin, hindi tayo peke dito. Hindi tayo plastikan dito. Kung ano lang yung makikita natin, yun ihahayag natin. Yun ating i-explain sa inyo raw. Very raw. Pwede akong magkamali. Pwede akong tama. Pwede kayong mag-comment dyan. So ngayon, itong survey na ito, i-explain ko sa inyo. Dahil, grabe, tumaas si PBBM, bumagsak si VP Sara ng tag 3 points. 3 points kay PBBM tumaas, 3 points rin ang pagbaba ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ngayon, itong survey na ito, kung mapapansin nyo, wait muna ha, ipapakita ko talaga itong sa UNTV. Baka akala nyo na, Donmar TV, peke yung magbalita. Sige, i-play natin itong video muna ha, para malaman ninyo na totoo ito lahat. Okay? At magre-react tayo dito. Kung itong Publico survey, tama ba itong kanilang pagsusurvey tungkol dito? Bahagyang umangat ang pinakabagong approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia mula November 29 hanggang December 4.
Batay sa ulat ng nasabing survey company kahapon, December 15, mula 55% noong ikatlong quarter, nakuha ni Pangulong Marcos na maiangat hanggang sa 58% ngayong ikaapat na quarter ng taon. Partikular ito sa mga lugar tulad ng North, Central Luzon, South Luzon at Visayas. Gayunman, tila bumababa naman ang tiwala ng mga mamamayan kay Vice Presidente Sara Duterte, bagamat hindi naman ito malaki dahil mula 62% ay naging hanggang 59% ang kanyang approval ratings. Ibinunyag din ng survey na tumaas ang overall performance rating ng administrasyon ni Pangulong Marcos mula 53% noong ikatlong quarter hanggang 61% ngayong ikaapat na quarter ng taon. So overall, tumaas yung rating ng administrasyon ni PBBM. Magiging masaya tayo dyan. Okay? Magiging masaya tayo kasi tumaas. Explain ko ito lahat ha. Itong survey na ito ay ginanap ng Publicus Asia Survey from November 29 to December 4. So, 29, 30, walang 31 sa November. 1, 2, 3, 4. So, 6 days itong ginanap itong survey nila. Okay? 6 days. Hindi ko lang alam kung paano nila ito ginawa, kung ilang oras o whole day ba. Okay? Si PBBM tumaas from third quarter to fourth quarter, 55% to 58%. VP Sara bumaba from 62% to 59%. Okay? Maraming nagtataka dito. If makikita mo sa comment section sa UNTV, pati yung sa Publicus, nagko-komentaryo doon. O alam ko, lahat namang nagko-comment doon, halos mga DDS yon, pumapalag talaga. Bakit ba tumaas si PBBM? Bakit ba bumaba si VP Sara? Okay? Hindi ko sinasabi fake news itong UNTV, hindi ko sinabi fake news itong fake itong Publicus, hindi sila marunong mag-survey. Hindi ako ganyan ha. Hindi ako ganyan. Irerespeto natin ang kanilang pagsusurvey dito. Okay? Nagtataka lang ako. Don Mar, bakit ka ba nagtataka? Nagtataka ako kasi nung binalita ng Okta Research, si VP Sara ay most trusted government agency, itong DepEd. So magtataka ka, most trusted ka, pero bumaba ngayon. So siyempre, ako, totoo, bakit bumaba si VP Sara? No? Nakapagtataka. Yan rin ang mga sarit-saring reaction rin sa mga audience, sa mga nagko-comment. Na? Especially yung mga DDS supporters. Ito yung aking analysis. Bakit ba bumababa yung rating ni VP Sara? Number 1, bumababa yung rating ni VP Sara, ito ay tungkol sa yung laging binabanatan siya ng mga Makabayan Black. Obviously. At itong mga vloggers na ni Tabaluslos. Of course, pero yung tatlo na pagbagsak ng 3% ni VP Sara, okay lang yan. That's only 3%. That's only 3%. Mahina yung pagbaba. Hindi yun kalakihan ha. Hindi kagaya ng iba na tag 10% yung bumababa, 15%. Sa kanya, 3% lang ang bumaba kay VP Sara. Isang dahilan pa, bakit bumababa yung rating ni VP Sara? Sa tingin ko, ito ay naapektuhan rin dito sa pag-investigate ng SMNI. Itong si Ka Eric, itong anchor na pinaiimbestigahan dyan sa Kongreso. Okay? May konting, may konting epekto yan. Yung sa nangyari sa SMNI. Yung nadamay na si Kibuloy, ganon, ganyan. No? Okay.
Anong punto ko dito? Sabi nila, siguro itong Publicos Asia Survey binayaran raw. Itong Publicos binayaran daw. Yan ang sabi ng mga DDS. Sabi ko, no, ako gusto ko patas tayo dito, no. Hindi naman siguro binayaran. I don't believe na binayaran itong Publicos Asia Survey. Na bumababa si VP Sara, tumaas si PBBM. Ang sa akin lang dito, no, wala tayong ebidensya na talagang binayaran yung Publicos Asia. Merong mga sabi-sabi na yung mga survey na yan, peke yan, bayaran yan, ano. Pero at the end of the day, hearsay lang yan. Kung totoo man, wala naman tayong ebidensya. So, hindi tayo makapag, because ang itong Publicos Asia Survey, mga Okta Research, sa tingin ko they are also protecting their credibility. No? So, dapat naman siguro iwasan nila na babayaran sila. No? So, I don't think binabayaran. For my own belief, I don't think na binabayaran. Wala tayong ebidensya, wala tayong pagbasihan tayo na clear. Dito sa atin sa Donmar TV, gusto natin na clear evidence bago tayo mag-confirm ng ganyan. Ayoko nang dahil sinusuportahan natin si VP Sara, talagang kahit mali na yung mga balita, ganyan, di ba? Doon lang tayo sa totoo. Sige, i-assume natin na wala talaga ito, hindi binabayan ang Publicos Survey, talagang ito yung nangyari. Bumaba si VP Sara ng 3%, tumaas si PBBM ng 3%. Okay. Nagtataka sila, no? Kasi yung December 3 na Marawi bombing, ba? Kung matandaan, December 3 yon, si VP Sara nandun sa kanyang Facebook, social media, nagpaabot kaagad ng pakikiramay at mensahe sa taong bayan. Pero si PBBM hindi nagpapakita nung December 3. Letter lamang, no, sa media na ganun. Oh. Pareho naman sila, si PBBM at si VP Sara nagmensahe diyan sa Marawi nung December 3 nung nangyari. VP Sara video, si PBBM letter lamang, hindi nagpapakita, only to find out na nagka-COVID pala si PBBM. Di ba? Pero later than that, binabatikos na si Presidente Bongbong Marcos na nasaan ang Pangulo? Bakit hindi ka nagpakita? Bakit si Vice President Inday Sara lang Duterte ang nagpapakita? Di ba? Yun ang mga naratibo diyan. Di ba? Only to find out naka-COVID pala. Kaya si PBBM, I don't know, binabatikos rin to, talaga bang naka-COVID, ganun. Marami, di ba? Nasaan ang Pangulo? Hindi na pagsalita. Meron pa ba tayong Pangulo? Yan ang mga nandun sa social media. Binatikos si PBBM. Kaya ako, nagtataka rin ako. Bakit? Kasi itong survey na ito, pasok ito eh. November 29 to December 4. Pasok na pasok. December 3 nangyari yung sa Marawi. December 2, December 3. So dapat sana bumaba itong si PBBM, itong ano niya, itong rating niya sana bumaba pala ito kasi nagtrending yun sa social media na may Pangulo pa ba tayo? Si VP Sara nandun kaagad. Nag-react kaagad ng pakiramay. Makita mo talaga na the urgency. Yung trabaho kaagad si VP Sara. Ngayon, Donmar, ano ang masasabi mo dito? So, totoo talaga ito. Ito sabihin ko sa inyo, itong sa Publicos Asia Survey, totoo ito na bumaba si VP Sara. Dahil, hindi natin alam, yung mga tao na sinosurvey dito, walang hilig sa social media. Okay, hindi natin alam. It only shows na ang taong bayan, hindi nila alam. Halos lahat ng taong bayan sa Pilipinas, hindi alam kung ano yung mga nangyayari. Yung mga pamumulitika ng Kongreso,
from the BP, yung confidential funds, yung sa SMNI, it only shows na kulang sa kaalaman ang taong bayan. Okay? Nakukuha nyo? Hindi naman tayo lahat merong cellphone. Hindi naman natin alam sino yung group of people na sinusurvey nila, kung updated ba sa social media, kung ito bang mga taong ito updated sa mga ginawa ni Martin Romualdez, itong batikos na Makabayan Black, itong ginawa ni VP Sara, alam ba nilang si BBBM nagka-COVID, ganon, ganyan. So, it only shows ang taong bayan, hindi ito ang top priority nila. Itong mangingialam, makikialam sa ganap ng politiko o sa politika. Ang taong bayan ngayon, ang inuuna nila na makakain sila 3 beses sa isang araw. So talagang naapektuhan yan, itong survey na ito. Okay? Kasi batikos lang ng batikos yung mga kalaban ni VP Sara. Oh. So bumaba yan. Yang pagbaba ni VP Sara, yun mga kalaban ng mga Duterte diehard supporters. It only shows 3% lang ang pagbaba. So meaning to say, mataas pa rin si VP Sara. Mataas ito. Kasi if it's time already for election, tataas at tataas ito kapag babanat na ito si VP Sara, tataas at tataas ito. Yung mga kababayan natin na hindi nangingialam sa ngayon, kasi inuuna nila yung makakain sila ng 3 beses sa isang araw, muli naman yung magsulpukan na naman sa social media, sa TV, kapag magsalita na ito si VP Sara. Okay, so hindi tayo dapat madismaya, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Yung kay PBBM, hindi siya nagsasalita, no? Focus lang naman siya sa kanyang paglabas-labas ng ibang bansa. Oh. So, hindi yun namalayan halos lahat ng tao. Meron namalayan sa social media lang. Yung mga very active, tayo yung laging nag-update dito, tayo lang yun. Di ba? Pero at the end of the day, yung 3% na pagbaba ni VP Sara, wala yan. Walang effect yan. Walang effect. Okay? Yung nagbaba lang yan dahil si VP Sara ang maraming bumabatikos ngayon sa mga kalaban. Ang bumabatikos lang naman kay VP Sara, mga politicians lang naman. Di ba? Oh. Pero yung kay PBBM, walang bumabatikos ngayon kay PBBM. Lahat na kumampi ng mga mainstream media, kumampi na kay PBBM. Wala na, hindi mo na marinig. Pati itong mga dilawan, hindi mo na marinig. Sila Dilima, hindi mo na marinig na babatikusin itong si PBBM. Kaya tumaas ang rating niya. Di ba? Pero it doesn't mean na itong si VP Sara, mas mataas pa siya. Mas mababa pa siya kay Martin Romualdez. Bagsak talaga yun si Martin Romualdez if you will try to compare. Kung uulitin natin ang eleksyon, kung si PBBM at si VP Sara yung magkalaban bilang presidente, mananalo si VP Sara. Mananalo siya. Okay? So, wag masyadong magpadala dito sa mga publikos. Hindi ko sinabing fake news sila, tama itong mga survey nila, but maraming factors bakit bumaba ng 3, tumaas ng 3. Okay? But it doesn't mean na bumaba si VP Sara, tuloy-tuloy na yung bumaba. It doesn't mean that way. Trabaho ng Makabayan Black, batikos lang ng batikos sila. Magtagumpay sila, pero hindi yan bababa. 3% lang yan. Dahil nakikita natin sa social media at outside sa social media, outside sa mainstream media, VP Sara pa rin ang mataas na mataas. Si PBBM, bababa at bababa na ito. Trust me. Trust me. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Pag-usapan natin yan sa comment section. Ano ang masasabi nyo? We're open here. If ayaw nyo sa mga explanation ko, okay lang. Debate tayo, no problema. Demokrasya tayo. Let's be professional.
Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. Mabuhay ang Pilipinas.